Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Bilang isang academic researcher, normal na sa akin na maging curious sa mga lugar na hindi ganong kilala o parting mga liblib at malayo sa bayan. Part na ng trabaho ko ang magsaliksik at magsulat ng research na pwedeng ma-publish, kaya kapag may lugar na parang wala ganong pagkakakilanlan, opportunity ko na talaga ito para dagdag kaalaman sa mga ginagather kong information sa iba't ibang klase ng kultura o tradisyon, maski sa pamumuhay ng isang komunidad. Na-curious lang talaga ako na may mga ganito palang baryo dito sa amin na mistulang misteryo talaga. Wala itong larawan, walang kwento, at parang iniiwasang pag-usapan ng mga tao. Doon lalong tumindi ang curiosity ko, kaya napagdesisyon ng kumpuntahan ito para makita ko mismo kung ano bang meron sa lugar na yon. Tawagin niyo na lang ako sa panghalang Elias, 25 years old. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Pagkababa namin ni Elias ng tricycle, bumungad sa amin ng lugar na akala mo zombie town. Wala nga ako nakikita mga tao na naglalakad o nakatambay man lang. Elias, may ganito palang lugar? Alas 9 na ng umaga pero napakatahimik naman yata. Pansin ko nga rin eh. Tara, lakad pa tayo papasok. Maghanap tayo ng matutuluyan. Teka, kukunin ko lang sa backpack ko yung camera. Picturean muna natin yung arko nitong bungad. Buti naalala mo. Nasa maleta kasi yun sa akin eh. Picturean din kita. Bakit ako? Remembrance din to, no? Akin na nga yan. Ikaw na lang pipicturean ko, total. Adi ka rin mangolekta ng mga pictures, di ba? Teka. Ayusin mo yung angulo, ha? Pang Instagram ko yan. Okay na to. Isa lang din ang ipopost mo dito eh. Magpapagod lang ako. Naglakad na kami papasok para maghanap ng mapagtatanungan. At may natanaw na akong isang maliit na tindahan di kalayuan sa kinatatayuan namin. Tao po! Tao po! May tao? Sino sila? Hindi kayo taga dito mga apo? Hindi ko masabi, Kabanong, kung ano ba talaga ang pakay ko. Baka masamain ng taga rito. Wala naman kaming ibang layunin kundi gawin lang ang pagsasaliksik. Pag-gather ng iilang impormasyon para sa trabahong naka-assign sa amin ni Chad. Kami po sana magtatanong kung may alam po kayong kahit kwarto lang na pwedeng matuluyan. Naghahanap kayo ng matutuluyan. Halika't dito na kayo tumuloy. Meron akong maliit na kwarto. Naku, maraming salamat po, Lola. Lola Rosa, halika't pumasok na kayo. Isang maliit na kwarto ang bumungad sa aming pagpasok ng kwarto. May digaanong kalakihang kama. May katabitong lamesa sa gilid at may aparador. Binuksan ni Lola Rosa ang bintana at natanaw ko ang maraming puno sa likuran. Pagpasensyaan yun at matagal na tong hindi nagagamit. Kwarto ito dati ng apo ko eh. Lumuwas na kasi siya ng Maynila para magtrabaho. Okay na ho kami dito. Ang importante may matutuluyan na ho. Tama hong kaibigan ko. Huwag niyo na kaming alalahanin. Malaking tulong na ho ito sa amin. Mabuti naman kung ganon. O siya, magpahinga na muna kayo. Nandito lang ako sa labas kung may kailangan kayo. Pagkatapos namin mag-usap lalo na tungkol sa bayaran, nagbigay na rin kami ng advance na bayad kay Lola Rosa. Iniwan na muna kami saglit ni Lola. Inayos ko muna ang mga gamit ko. Isa-isa kong nilabas sa mga gamit ko, ang laptop, camera at ilang mga notebook. Nilabas ko na rin ang ilang damit ko dahil mag-share kami sa aparador ni Chad. Maya-maya may kumatok sa pintuan. Sandali lang po. Nagdala ako ng walis tambo at basahan.
Huwag niyo munang lalagyan ng damit ng aparador dahil maalikabok pa yan. Maraming salamat po, Lola Rosa. May extra akong banig, unan at mga kumot. At teka, kukunin ko muna. Huwag ka mag-alala, Elias. Hindi ako malikot matulog. Total, iisa lang ang higaan natin. Dito na lang siguro ako sa sahig. Na para bang may nakakahawa akong sakit. Tulong-tulong na kaming tatlong naglinis ng kwarto. Pagkatapos ay saka na rin namin inayos ulit ang kanya-kanyang mga gamit namin. 3:00 ng hapon na maghanda ng merienda si Lola Rosa para sa amin. Mga apo, halika't magmerienda tayo. Nagluto ako ng pansit bato. Naku, Lola. Mahilig ako sa mga pansit. Maraming salamat po, Lola, sa merienda. Ayos na ba kayo? Sabihin niyo lang kung may kailangan pa kayo, ha? Okay na po, Lola. Kung meron ipapalam po namin kaagad. Lola Rosa, pwede po bang magtanong? Ano yun? May mga kapitbahay po ba kayo rito? Meron naman. Naku, Lola Rosa, pagpasensyaan niyo na po itong si Chad, ha? Masyado lang po itong madaldal Na-curious lang Mga iho, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit kayo napadpad dito sa baryong ito. Maraming salamat po, pinatuloy niyo nga kami. Tanging pakiusap ko lang, wag na kayo magtagal dito, lalo't hindi kayo taga rito. Hindi makakabuti sa inyo. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Minsan, yung kagustuhan mong alamin ng mga bagay-bagay, magdudulot ito sa iyo ng hindi magandang resulta. Po? May dahilan kung bakit nananatiling tahimik ang baryong ito. Alam kong yon ang pakay nyo kung bakit kayo naparito. Halata po bala? Ano po kasi, Isa lang ang payo ko. Huwag kayong magtagal dito at maaring walang makakalabas ng kung ano-ano patungkol sa lugar na ito. Kinagabihan, maagang natapos ang iilang research paper na assignment ko last week. Masaya ako sa resulta dahil nagustuhan ko ang outcome sa mala adventurous kong pagsasaliksik nung nakaraan. Chad, anong masasabi mo sa pag-welcome dito sa atin? Masarap na higaan tapos masarap na pagkain. Yan ang isusulat mo sa report mo? Pero, Elias, kinabahan ako kanina sa mala interrogation ni Lola Rosa kanina Normal na reaksyon nila yon. Kung bibihira lang talagang puntahan to, magtataka talaga sila. Kasi, bakit pinag-iingat tayo? Na para bang may magtatangka sa buhay natin? Hindi ka ba naku-curious? Ibig sabihin, merong something sa lugar na ito at yun ang dapat nating alamin. Kakasabi nga lang ni Lola Rosa baka ikapahamak daw natin. Ay nako, kung hindi lang dahil sa malaking bonus na ibibigay pag naging successful yung outcome nito, hindi na ako magtatagal dito Pasabi na lang kay Lola Rosa, hindi na muna ako magkahapunan. Patutulog muna ako. Ha? Sigurado ka? Sige, ako na lang bababa dun. Nagugutom na ako Mag-aalas 7 pa lang pero nakakaramdam na ako ng antok. Marahil ay yun na yung pagod na dala ng layo ng biyahe namin. Habang nakahiga sa kama ay nakatingin lang ako sa kisame. Nagmumuni-muni tungkol sa mga huling salitang binitiwan ni Lola Rosa. Ay, ano kaya yung ibig sabihin ni Lola Rosa? Ayaw niyang makalabas kung anong meron sa lugar na ito. Ano bang meron? Nakakaintriga. Pakiramdam ko, mas lalo akong gaganahan. Tumayo ko ulit at lumapit sa bintana. Napakatahimik na lalo ng lugar. Kuliglig ang umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Umihip ang malakas na hangin. Kasabay nito, ang pakiramdam na hindi ko mawari. Pakiramdam ko'y may nakatitig sa akin mula doon sa kakahuyan. Dali-dali kong sinarado ang bintana dahil nangilabot ako. Nagpasya na din akong bumalik sa pagkakahiga. Hanggang sa mamalayan ko na lang na napapapikit na pala ako. Nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Dahil antok na ang diwa ko, ni pagdilat ay hirap ko nang magawa. Bago pa man ako tuluyang pumikit, naaninag ko na may babaeng nakatayo sa may pintuan ng kwarto namin. Dahil doon, kaya napabalikwas kagad ako ng bangon.
Chad? Lola Rosa? Ay, naku. Wala naman palang tao. Hindi kaya mababaw na panaginip lang? Pagod lang siguro to. Makatulog na nga uli. Pero hindi na ako agad dinalaw ng antok ng gabing yon, Kabanong. Namalayan ko na lang na magliliwanag na pala. Habang nag-aalmusal kinabukasan, hindi ko maiwasang hindi mapatulala at iniisip ko pa rin kung guni-guni ko lang ba yung narinig at nakita ko o mababaw na panaginip. Narinig ko din kasi na may tumatawag sa pangalan ko. Elias, okay ka lang ba, pre? Bakit ganyan ka nakatulala? Ha? Wala. May iniisip lang ako. Lola Rosa, aalis po kayo? Oo, apo. Ako'y sasaglit at may bibiling gulay doon sa may talipapa. May talipapa po dito, Lola? Oo, doon sa Purok 3. May malit doon na mga stall na nagtitinda ng sariwang gulay. Ako'y magpapakbit mamaya. Akala ko po walang gaano mga tao dito. Sobrang tahimik po kasi ng lugar eh. Ni sasakyan yata walang dumadaan. Bibihira lang may dumaan dito. Maliban kung nagbabagsak sila ng mga deliver galing sa bayan. Lola, pwede ba sumama? Sige, kung gusto mo. Ikaw, Elias. Hindi na po, Lola Rosa. Dito na lang po muna ako. Napatingin ako kay Chad. Ngumisi lang siya sa akin. Magaling talaga tong si Chad. Alam agad ang assignment niya. Pagkaalis nila, saka ko naman inasikaso ang sisimulan kong research. Lalabas ako at maglalakad-lakad muna upang magmasid. Dala-dala ko noon ang kamera ko. Plano kong kumuha ng iilang larawan. Ano po yan? Ay, Kalabaw! Ikaw talagang bata ka. Saan ka magaling? Doon po. Nakita ko lang po kasi na may hawak ka at sinilip po ang loob. Eto ba? Camera to. Ano po yung camera? Eto, tingnan mo. Teka, tayo ka, pipicturean kita. Ayan. Halika, tingnan mo to. Bakit po ako nasa loob, kuya? Ginagamit tong camera sa pagkuha ng mga larawan. Kinuhaan kita ng picture. Ang galing naman po. Anong pangalan mo? Riz po. Ikaw po. Elias ang pangalan ko. Saan ka banda nakatira dito? Doon po, kuya, oh. Gusto mo bang subukan to? Halika, turuan kita. Pinahawak ko sa kanya ang camera at pinasubok kong pindutin niya. Nagulat na lang kami nang biglang may tumabig sa kamay ko. Isang ginang na mukhang galit na galit. Hinila niya si Riz at pinagalitan. Kumakausap daw kasi ito ng taong hindi naman niya kilala. Tiningnan pa ako ng masama nung ali saka sila mabilis na umalis. Napalingon ako sa camera kong bumagsak sa lupa. Nang pulutin ko ay naka-off na yon. Sa wari ko'y hindi naman nasira. Wala din naman akong nakitang basag. Dahil bigla na lang ding namatay ang camera ko, napagdesisyonan kong umuwi na muna. Sisiguruhin ko na din kung talagang wala yung sira. Pagdating sa bahay ay agad ko yung isinaksak sa charger. Nakahinga naman ako ng maluwag ng muling bumukasyon. Hanggang sa may kumatok na naman sa pintuan. Elias, kakarating lang namin nila Lola Rosa. Oh, kumusta? Ano balita? May mga iilang bahay pa pala mula rito. May mangilan-ngilan na mga tao sa labasan. Ako naman naglakad-lakad din ako kanina sa labasan. Itong kamerang to dinala ko. Pero alam mo ba, Elias, ang weird na mga tao dito? Kala mo may gagawin ako masama sa kanila eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Akalain mo kasi halos ayaw akong tingnan. Parang natatakot yung iba. Baka kasi panay-ngiti ka naman sa kanila. Natatakot sa'yo, sa mukha mo. Uy, grabe ka naman makasabi sa mukha ko. Hindi no. Iba talaga, Elias eh. Hindi na rin ako nagtanong kay Lola Rosa. Kanina rin may nakilala akong batang lalaki. Sa labasan? Oo. Nagtaka rin ako kasi galit na galit yung nanay ng bata dahil kumausap daw ng hindi niya kilala. Normal naman yun, Elias, di ba? Siyempre, stranger ka nga daw, di ba? Masama yung tingin niya sa akin na parang akala mo may gagawin ako masama sa anak niya. Ganyan na ganyan din yung mga mata ng ilang tao na nakasalamuha ko kanina. At least,
May ilang bagay na tayong nakukuha. Nagsulat ako ng ilang impormasyon sa notebook ko, Kabanong. Ang baryong yon ay sobrang tahimik. Ang mga bata ay hindi pala basta-basta binapalabas ng bahay nila at kumakausap ng hindi taga roon o dayo. Iilan lang din ang mga bahay dahil medyo liblib talaga sila. Pagkatapos namin magapunan, nagpaalam ako magpapahinga sa tapat ng tindahan ni Lola Rosa. Ay, sige lang, Apo. Tatawagin na lang kita para sa mainit na tubig na request mo. Elias, susunod ako sa iyo mamaya. May kukunin lang ako sa taas. O sige, pasuyo ko na i-unplug yung cellphone ko ha. Salamat pre. Habang tumatambay ako at umiinom ng tsaa, napalingon ako sa bandang may poste na ilaw. Paandap-andap kasi ang ilaw doon. Napakunot ang noo ko dahil may naaninag akong taong nakatayo. Tila nakatingin sa gawi ko. May taong nakatayo doon ha. Pero bakit siya nandun at nakatingin dito? Elias, Apo! Okay na yung tubig na pinapakulo mo. Sige po, papasok na rin po ako. Ha? Teka, saan nagpunta yun? Uy, Elias! Okay na daw yung request mong mainit na tubig. Nagkakapi ka na din? Hindi. Kamumela, Tito. Gusto kong matulog na maaga ngayon eh. Chamomile, Tito. Gusto kong matulog na maaga ngayon eh. O sige, papasok na ako. Huwag ka magtagal dito sa labas ha. Teka, bakit parang buzzard ka? Ha? Wala. Pasok na ako. Maliligo lang ako. Pumasok ka na rin kaagad ha. Habang nakaiga na kami para matulog, iniisip ko pa rin yung nakita ko. Alam kong lalaki siya base sa figura niya. Kahit sa malayo'y ramdam ko ang kilabot ng mga titig niya. Idagdag pa na bigla na lang din siyang nawala. Gigising tayo na maaga ha. Subukan nating libutin tong lugar. Mas mabuti pa nga kung ganun. Tamang-tama, matutulog na ako na maaga. Ay, nakaantok na kasi ako eh. Oh, teka. Kumusta dun sa labas kanina? Ha? Kumusta? Sa labas? Malamig. Wala ka bang nakitang dumaan? Dumaan? Di ba nga halos walang tao rito? Para kasing may nakita akong tao kanina sa may poste. Sinasabi ko sa iyo, Elias, ganitong gabi. Wag na wag mo akong tatakutin eh. Uy, hindi kita tinatakot no? Kaya nga nagtatanong ako kung may dumaan ba kanina eh. Wala nga. Ang tahimik doon. Huni ng kuliglig lang ang naririnig ko. Kanina kasi bago ka lumabas, may taong nakatayo sa may poste. Pero bigla na lang siyang nawala eh. Ay naku, matutulog na nga lahat-lahat eh. Mananakot pa. Hindi nga, seryoso ko. Ay, tara na nga. Matulog na nga tayo. Nagising ako ng bandang 3:00 na madaling araw, Kabanong. Nakaramdam ako ng pagkauhaw. Wala na palang laman ng tumbler ko kaya bumaba ako papuntang kusina. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Laking gulat ko na may mapansin akong gumagalaw na figura ng tao. Kulay itim yon na may mahabang buhok. Naglalakad pero sa ibang direksyon. Kumuha ko ng bagay na maaari kong magamit pang proteksyon. Kung sakaling anuman ang mangyari at kung sino man yon ay handa ako. Sino ka? Ay, kabayo! Kung magulat ka naman para ka nakakita ng multo. Teka, buksan ko lang yung ilaw. Teka, sino ka ba? Ako si Elena, apo ni Lola Rosa. Anong apo? Apo, as in granddaughter, ganun. Ibig kong sabihin, sa 2 araw namin dito, hindi ka pa namin nakikita eh. Kararating ko lang kagabi, may kinuha lang ako mga tela sa kabilang baryo. Wala kasing nabanggit si Lola na may kasama pa pala siyang iba dito. Kasi nga siguro hindi niya pa binanggit dahil wala pa ako. Ganun ba? Pasensya ka na ah. Akala ko kung sino ka eh. Ay, Elias nga pala. Elena, bakit ka bumaba? Nauuhaw kasi ako. Naubos na yung tubig ko sa tumbler ko eh. Gusto mo bang ikuha kita? Oo. Pero ako na ang kukuha. Dayo kayo, di ba? Bakit kayo napadpad sa baryo namin? Nabanggit ko na kay Lola Rosa. So kay Lola ko tatanungin? Hindi ka naman pilosopo eh, no?
Nagtatanong lang naman ah. Nakaka-curious kaya wala namang ibang dumadayo dito sa lugar namin eh. Isa akong researcher. Ayan sinabi ko na sa'yo. Di ko pa nababanggit kay Lola Rosa na yan ang trabaho namin ng best friend ko. Huwag mo nang banggitin yan kay lola ko. Hindi ko nga sinabi. Makakatulong kung hindi nyo na talaga babanggitin. Anong ibig mo sabihin? Katulad mo rin ako. Naku-curious sa lugar namin. Teka nga, hindi kita maintindihan eh. Pagka-graduate ko kasi ng elementarya dito, lumuwas kami ng Manila. Iniwan ako ni Lola sa tita ko at doon ako nagtapos ng high school. So, na-curious ka bigla nung nakauwi ka na, ganon? Nung umuwi na kasi ako dito, nagbago yung kinalakihan kong lugar. Noon alam ko maraming mga bata at masaya dito. Ganun ba? Napansin nga namin itong mga nagdaang araw eh. Parang zombie town na sobrang tahimik. Zombie town talaga? Sana pareho nating makuha ang kasagutan sa mga tanong natin. Hindi ko akalain na sa unang pagkikita namin ni Alena ay magiging ganun kagaan ang loob ko sa kanya. Namangha ko dahil hindi tulad ng iba, wala siyang paligoy-ligoy sa pagsasalita. Ilang minuto pa at bumalik na ako sa kwarto namin. Gusto ko na sanang matulog pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Hindi ko mapigilang isipin si Alena pati na ang mga bagay na napag-usapan namin. Pero dahil alanganing oras na, pinilit kong makatulog ulit. Nagising kami kinabukasan sa lakas ng boses na nagtatawag sa labas ng bahay nila Lola Rosa. Dali-dali akong napabangon dahil maingay sila sa baba. Hala, sino ba yung galit na galit ang aga-aga? Sa baba yun, di ba? Oo, tara, baba tayo. Ang aga-aga mo namang makikichismis, ni hindi ka pa nga nagsisipilyo eh. Wala namang iba makakakita sa itsura kong ito eh. Tayo lang naman ni Lola Rosa nandito. Bahala ka nga dyan. Pagkatapos naming ayusin ang mga sarili namin dahil bagong gising, bumaba kami agad at nagtungo sa sala. Una ko nakita si Alena na tila balisa ang itsura. Alena, bakit? Sino yung bisita nyo? Elias, nangyari na naman. Sino ka? Sino siya, Elias? Siya nga pala si Alena, apo ni Lola Rosa. Teka, kilala mo na? Kailan pa? Dami mo naman tanong. Pumunta nga muna tayo sa sala. Akala ko ba ako lang ang tsismoso? Hindi mo pa nga sinasagot ang tanong ko eh. Mag-uusap tayo mamaya ah. Mula sa kusina habang umiinom ako ng tubig, narinig kong may umiiyak na babae. Nawawala raw ang kanyang anak nung nakaraang gabi pa. Lumabas lang daw ito at hindi na bumalik. Teka. Mawalang galang na po ah. Paano pong nawala? Lola Rosa, pumunta na tayo sa barangay. Patulong tayong hanapin siya. Baka nag-sleep over lang sa bahay ng kalaro. Ganun po kasi ako nung bata ako eh. Pero nagpapaalam po ako ah. Chad, ano ba? Hindi sila makakatulong, Elias. Ano pong hindi makakatulong yung nasa barangay? Wala silang kakayahan na gawin yan. Paano wala pong kakayahan? Trabaho po nilang pangalagaan ng kapayapaan at seguridad ng kanilang nasasakupan, di ba? Hindi nyo maiintindihan. Lola, nauunawaan ko po. May batang nawawala kagabi at hindi pa nakakabalik sa kanilang tahanan. Kailangan na pong umaksyon ng barangay. Wala talaga silang magagawa po. Maniwala kayo sa akin. Ano palang gagawin natin? Aantayin na lang po natin kung kusang umuwi yung bata. Baka may pinuntahan lang. Elias, totoo ang sinasabi ng lola. Hindi ito unang pagkakataon dahil madalas na itong nangyayari sa baryong ito. Ano po? Sunod-sunod ang pangyayaring may mga nawawalang bata at madalas nangyayari ito sa gabi. Bakit hindi po kayo humingi ng tulong sa otoridad? Iparating natin sa kanila. Walang may kakayahan, Elias. Maraming takot. Ano po ba kinatatakutan nila, Lola Rosa? Dapat hindi kayo matakot dahil buhay po nakasalalay dito eh. Hindi mo mauunawaan na po dahil hindi kayo taga rito. Sinabi ko na sa inyo unang salta nyo pa lang. Maraming bagay na hindi nyo maiintindihan. Hindi ko pa rin lubos maunawaan, Kabanong, kung bakit may ganitong pangyayari na bumabalot sa baryong yon. Maraming katanungan pero mas nangingibabaw ang pag-aalala ko sa dinaranas ng mga tao doon. Tumawag kaya ako ng pulis sa bayan? Wag na muna, Chad.
Naguguluhan din ako sa mga sinasabi ni Lola Rosa kanina eh. Kailangan nating alamin kung anong meron sa likod ng kaguluhang ito. Marahil may purpose talaga kung bakit napatpat tayo sa baryong ito eh. Tahimik kaming apat naghahapunan. Tanging kalansing ng kutsara, tinidor at plato ang naririnig ko. Nang biglang nagkwento si Lola Rosa. Isa ito sa misteryong pilit tinatago ng lugar na ito. Misteryo? Alam kong marami kayong katanungan sa inyong isipan. Pasensya na po Lola Rosa sa mga pinagsasasabi ko kanina. Hindi ka namin masisisi. Naiintindihan kita. Dahil hindi naman kayo taga rito. Paano na lang po mga naulilang mga magulang? Lalo mga bata po, kung nasa mabuti sila kalagayan. Sana nga po ligtas sila. Pero ayaw ko na lang magsalita. Hindi po kaya pinapasok ang baryo niyo ng human trafficker? Walang ganon. Dati, mga alagang hayop ang mga nawawala dito mga apo. Kalaunan, tao na, at mga bata. Hindi ko lang po lubusang maisip kung sino ang taong mangangas na gawin ang mga bagay na ito. Kaya pakiusap ko sa inyong dalawa. Huwag na kayong mangingyalam sa problema ng baryong ito. Napayuko ko dahil buo na ang desisyon kong alamin ang bagay na yon, Kabanong. Mas mag-iimbestiga ako sa sarili kong kapamaraanan. Hindi ang nakakatakot na banta ni Lola ang pipigil sa akin. Matagal na ako sa trabahong yon, kaya ang mga ganong senaryo ay hindi na din bago sa akin. Alam ko, hindi lang kayo ordinaryong tao na napadpad dito kundi nagsasaliksi kayo. Po? Ay, paano niyo po nalaman? Dahil sa tagal ng panahon, wala pang nangahas na dumayo dito sa baryong ito maliban sa inyo. Bukod sa naturingang liblibang lugar na ito, napag-alaman ko din po na hindi po nag-i-exist o walang pakakakilanlan ng baryong ito. Tama ka po. Nababalot ito ng malagim na lihim. Lola, baka may tutulong po ako sa nangyayari dito sa lugar na ito. Imposibleng mangyari yan, apo. Marami akong connection, Lola. Sa trabaho kong ito, marami akong makakilala na makakatulong sa atin. Opo, Lola. Nandito po kami upang matulungan kayo sa bagay na ito. Ang may tutulong nyo lang ay umalis na kayo sa baryong ito bago mahawa pa kayo sa sumpa na meron dito. Kinabukasan ay muling sumama si Chad sa pamamalengke ni Lola Rosa. Sinadya niya ding sumama para makasagap ng balita matapos ang mga insidente ng pagkawala. Gusto mo ng cassava cake? Ikaw pala, Alena. Salamat dito ah. Masarap yan pag may black coffee. Sorry, hindi ako mahilig sa mga kape. Ganun ba? Bakit hindi ka sumama kay Lola Rosa? Kasama niya naman na si Chad. Para sana 3 kayo. Ayaw mo nun, may kasama ka rito. Takot na takot ka nga nung nakaraan eh. Alam mo, sa totoo lang, wala sa itsura mo ang pagiging madaldal eh. Compliment ba yan? Matagal ko nang alam na maganda ako. Oo na nga lang. Ayaw mo yun para masolo kita? Ha? Anong sabi mo? Sabi ko wala. Sinadya ko talagang magpaiwan dahil mag-uusap tayo. Tungkol ba saan? Ewan ko ba sa'yo? Di ba matalino ka? Dapat alam mo na agad ang ibig kong sabihin. Kung ano-ano kasing sinasabi mo, hindi ko na alam kung ano ba ang dapat pag-usapan eh. Yung tayo. Alena, Alam mo, hindi ka mabiro. Ang gwapo-gwapo mo pero masungit. matagal ko na rin alam na gwapo ko, no? Grabe, mahangin ka rin pala. Ano ba yung sasabihin mo? Yung nangyari kahapon, isa yung malaking katanungan sa akin matagal na. Matagal na palang nangyayari to? Matagal na. Tulad nga ng sabi ni Lola, noon mga alagang hayop ang nawawala, kinalaunan mga bata na. At wala silang ginagawang aksyon? Hindi ko rin alam, Elias, kung bakit wala silang ginagawa. Ni ang kapitan namin walang magawa kasi mismo ang pamilya ng mga nawawala umaalis na lang sabay wala ng balita. Kaya pala may mga abandonado mga bahay dito. Naglibot-libot ka na? Hindi pa gaano pero nung minsan naglakad-lakad ako. Elias, wag na wag ka munang lalabas o pupunta sa malayo ng mag-isa ha. Kasi hindi kayo taga rito. Baka kung anong mangyari sa'yo. Mga bata lang ang kinukuha, hindi binata? Pero seryoso, Elias. Matagal ko nang gustong gawin ng mag-imbestiga. Hindi ko magawa-gawa dahil si Lola Rosa hindi ako pinapayagang umalis ng walang pahintulot niya.
So, ang ibig mong sabihin magtulungan tayo. Ganun na nga, Elias. Hindi ko kaya ng ako lang. Kailangan ko ang tulong nyo ni Chad. Pag-iisipan ko muna. Anong pag-iisipan? Di ba yun nga ang sadya nyo rito? Ang magsaliksik? Oo, yun nga. Pero yung ideya na kasama ka namin, pag-iisipan ko pa. Mahirap bang gawin yun? Hindi ba pwedeng maging bahagi ako? Teka, huwag kang malungkot. Elias, hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit may ganito akong nararamdaman na gustong-gusto ko matuklasan kung ano ba talagang nangyayari sa lugar na ito. Paano si Lola Rosa? Pag nalaman niya magagalit sa atin yun. Hindi niya malalaman. Basta pumayag ka lang na isama niyo ako at magtulungan tayo. Hindi ko alam kung paanong nangyari na bigla na lang akong niyakap ni Alena. Gusto ko siyang tulungan pero nag-aalinlangan ako na baka magresulta ito ng ikapapahamak niya katulad na lang ng bilin sa amin ni Lola Rosa. Elias, maamin ka nga. Oh, ano na naman yun? Pagbaba ko ng trike, nakita ko yun ha. Ano bang nakita mo? Ano yan? Maang-maangan? Ano bang balita dun sa pagsama mo kay Lola? Huwag mo munang ibayin yung usapan dito, Elias. Kung kanina ba sa balkonahe, nag-uusap lang kami ni Alena. Wow ha? Ganun pala dapat mag-usap, nagyayakapan. Huy, tumahimik ka nga dyan, marinig tayo ni Lola Rosa. Umamin ka na sa akin. May gusto ka sa kanya, no? Di ba pwedeng kino-comfort ko lang? Sus, comfort. Si Elias nakakala mo allergic sa babae. Nagawang mag-comfort ng babae habang nakayakap. Ganito kasi yun. Gusto niyang sumama sa pagsaliksik natin. Ha? Gusto niyang sumama? Bakit? Tulad din natin. Umalis siya noon dito para mag-aral. Pag uwi niya, nag-iba na daw ang takbo ng baryong ito. So gusto niya ring malaman. Ano, pumayag ka naman? Ikaw ba naman biglang yakapin? Bakit hindi ka papayag? Oh, now I know. Yung nakita ko kanina, yun na pala yun. Ay naku, ewan ko sa'yo. Ano, may nakuha ka bang info kanina? Elias, narinig ko dun sa palengke na umalis na rin kinagabihan yung pamilya ng bata. Ano? Umalis na ng baryo? Oo, yun ang narinig ko eh. Yung bata, nakauwi na ba? Hindi na rin, Elias. Alam mo, baka may nangunguha dito ng bata eh. Katulad yung nababalita mga missing. Hindi mo ba napapansin parang may ibang dahilan? Ano ba sa palagay mong posibleng dahilan? Ang mga tao dito, hindi normal ang respond nila sa ganitong pangyayari. Di ba? Nakakapagtaka. Kaya yung mga batang nawawala, hindi lang sila siguro basa-basa nawawala lang eh, no? Oo, ganun na nga. Nag-usap kami ni Alena na bukas pupunta tayo ng barangay para makakuha ng ilang impormasyon. Paano si Lola Rosa? Alam na niya? Bukas kukuha ng tela at magdi-deliver daw siya ng mga kortina na tinahin nila sa bayan. Aabutin daw siya ng 1 o 2 araw doon. Hindi pagkakataon na pala natin to. Dahil pag nalaman ni Lola Rosa, malamang magagalit yun sa atin eh. Dinahilan ni Alena na masama ang pakiramdam niya para si Lola Rosa ang mag-deliver ng mga order sa bayan. Magaling. Magaling na bata ah. Anong bata? Hindi na ako bata. Babyface lang ako, no? Ay, nandiyan ka pala. Baba na kayo, magtatanghalian na raw, sabi ni Lola. Kinabukasan, maaga kaming nag-asikaso para makaalis kami agad at hindi kami tanghaliin sa daan. Samantalang madaling araw pa lang ay umalis na si Lola Rosa sakay ng tricycle na kinontak nila ng nagdaang gabi pa. Dadalhin ba natin ang camera natin? Huwag na siguro. Cellphone na lang gamitin natin para hindi muna takaw tingin ng mga makakakita sa atin. Mahirap na ganitong mainit pa yung nangyari. Saan ba muna tayo pupunta? Sabi ni Alena sa barangay daw. Parang ninong na daw niya kung ituring niya yung kapitan eh. Magtatanong tayo. Hindi ba medyo alanganin? Hindi tayo taga rito eh. Makikilala tayo na dayong researcher. Huwag ka mag-alala. Si Alena nang bahala mamaya. Habang binabagtas namin ang daan, tahimik kaming nagmamasid sa paligid. May mga iilan-ilang tao naman na nakikita namin. Ang ilan ay napapatingin sa amin. Mababaka sa mga mukha nila ang pagtataka kung sino kami. Huwag niyo na lang silang tingnan.
Mga bagong mukha kasi kayo rito kaya ganyan sila kumakatingin. Actually, Alena, sanay na ako eh. Sa ilang beses ko ba namang makasama kay Lola Rosa? Minsan, masama pa sila kung makatingin. Mababait naman ang mga taga dito sa baryo. Sadyang nagkaroon na lang sila ng bahid ng takot at pangamba nung nagsimula na ang mga misteryosong pagkawala. Kaya dapat hindi muna nila malaman kung sino kami. Dahil maaaring hindi kami makakagalaw na maayos. Huwag ka mag-alala, Elias. Mapagkakatiwalaan natin ang kapitan dito. Siya talaga ang makukuhanan natin ng iilang impormasyon dito eh. Alam mo, Alena, mabutit makakasama ka namin. Mas mapapabilis natin ang gawaing ito. Pareho tayong may pakinabang sa gagawin natin. Ang baryo ang mas makikinabang pag nalutas natin. Nasa labas na kami ng barangay hall, Kabanong, nang mapansin kong dinudukot ni Chad ang cellphone niya. Agad ko siyang pinigilan dahil baka ma-misinterpret yun ng makakakita sa amin. Wag muna, Chad. Tama si Elias, para hindi muna kayo pagdudahan. Ipapakilala ko kayo bilang mga kaibigan ko nung nasa Manila pa ako. Hindi ba kaduda-duda? Kung maayos nating sasakyan ang kilos nila, walang magiging problema. Masyado kayong plain. What if? Ano na naman yan? Wala, ganito na lang. Ikaw, Elias, ang boyfriend ni Alena na taga Maynila. At pinsan mo naman ako. Boyfriend? Pwede naman. Oh, Elias, pwede naman daw eh. Galaw-galaw din. May isip ba kayo? Paano kung makarating to kay Lola Rosa? Paghihinalaan niya pa tayong tatlo na may ginagawang kababalagan habang wala siya. Masyado ka talagang seryoso, Elias. Nagbibiro lang ako. Naku, Alena, kung alam mo lang talaga. Ang alin? Yung pagiging masungit niya? Kita naman sa mukha eh. Ate Alena! Riz, ikaw pala. Sinong kasama mo? May sadya lang po si Mama sa loob. Hello, Kuya Elias! Uy, kumusta, Riz? Buti naalala mo pa ako. Siyempre naman po, Kuya. Di ko po malilimutan yung camera na dala po ninyo. Magkakilala na pala kayo? Nakilala ko siya nung minsan na lumabas ako at naglakad-lakad. O ano, kumusta na? Mabuti naman po, Kuya. Nandyan na po pala yung mama ko. Aalis na po ako. Batiin ko lang mama niya saglit. Antayin niyo ako ha. May mga kaibigan ka na pala dito ah. Siya yung bata na nabanggit ko sa'yo. Nang bigla na lang may naglabasang mga tao mula sa loob ng barangay. Napalingon kami ni Chad. Mga lalaki yun na nag-uusap-usap habang naglalakad palabas ng entrance. Elias, siya kaya yung kapitan? Yung nakaitim? Kitang-kita yung paggalang sa kanya ng mga kausap niya Baka siya na nga. Nasaan ba si Alena? Elias, ama ba? Po? Di ba ikaw si Elias? Yung tumutuloy ngayong kina Aling Rosa? Oo, ako nga po. Ako nga pala si Kado. Kayo po ba yung kapitan dito? Nakakatuwa ka naman. Mukha ba akong kapitan? Hindi po ba? Pasensya na po ah. Si Kado ang kilalang manggagamot dito sa baryo. At siya naman ang kapitan namin dito. Ay, magandang araw po pala sa inyo. May kasama ka? Pinsan ko po, Kap. Chat po, kapitan. Magandang araw po. Sabi ni Kado tumutuloy kayo sa bahay ni Aling Rosa. Hello po, Ninong. Mga kaibigan ko po sila, mga nakasama ko po noon sa Manila nung nag-aaral pa ako. Mga kaibigan mo pala sila. Opo, Mangkado. O siya, kapitan. Ako'y hahayo na muna. Sa susunod na lang ulit, ha? Sige, Kado. Maraming salamat sa mga gulay na dala mo. Elias, magkikita pa tayo ulit sa susunod. Opo, Mangkado. Ingat po sila. Ingat po kayo, Mangkado. Noong mga oras na yon, hindi ko mawari ang kakaibang nararamdaman ko, lalo na nung tinawag niya ang pangalan ko. Sa ilang araw pa lang na pamamalagi namin doon sa baryo, hindi ko maiwasang magtaka kung bakit nakilala niya kagad ako. Kung sa ilang pagkakataon, ang sinabi niyang pagkikita pa namin sa susunod ay parang normal lang naman. Na mga sandaling yon ay nag-iba ang pakiramdam ko. Mabigat at parang iba ang ibig nun sabihin. Matapos ang pagpapakilala, ilang sandali pa'y pinapasok kami sa office ni Kapitan Nestor. Lumingon-lingon siya sa paligid bago tuluyang pumasok sa loob. Hindi nakaligtas sa akin nang ilak niya ang pintuan bago siya lumapit sa lamesa niya at naupo doon.
Sige na, maupo na muna kayo. Ninong, may sadya po sana kami sa inyo ng mga kaibigan ko. Elias, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang presensya niyong dalawa ni Chad ang pupukaw sa sumpang bumabalot dito sa baryong ito. Ninong, may alam po kayo? Kap, yung ganyan pa mysterious kong magsalita, mas kinakabahan ako eh. Ano po ba dapat naming malaman? Hindi ko na yata kailangang magtanong pa, Ninong. Hindi magiging madali ang mga haharapin ninyo. Bawat galaw nyo, kalkulado na nang nagmamasid sa inyo. Matagal ko na pong gustong malaman kung bakit nagkakaganito ang lugar natin. Pati po pagtanaw ko sa inyo bilang kapitan namin. Aaminin kong pinagdududahan ko na rin ho. Wala akong magagawa, Elena. Gusto ko mang makatulong. Hindi ko makontrol mismo ang baryong nasasakupan ko. Teka, loading yata ako. Hindi ko po kayo mag-gets eh. Kahit galaw ko, minomonitor niya. Sino po, Ninong? Si Mangkado po ba yung tinutukoy nyo? Ha? Yung manggagamot kanina? Elias, katulad nyo rin akong gustong malutas ang malagim na bumabalot sa lugar na ito. Ninong, bakit hindi niyo po ito nababanggit sa amin ni Lola? Dahil hindi pa napapanahon, Elena. Pero ngayon, Elias, nararamdaman kong ikaw ang makakatulong sa amin para matapos na ito. Handa po kaming tumulong sa inyo dito, Kapitan. Tama po. Tulong-tulong tayo para sa kapayapaan ng baryong ito. Tanghali na makauwi kami, Kabanong. Matapos ang tanghalian, sa veranda kami tumambay at pinag-usapan ang mga revelasyong nalaman namin mula kay Kapitan. Kalain nyo yun? Hindi na tayo hirap mangalap ng ilang katanungan. Hindi ko inaasahan ang mga bagay na yun. Lalo si Mangkado ang may kinalaman sa mga nawawalang bata. Naramdaman ko kanina habang nakatitig siya sa mga mata ko eh. Parang kilalang kilala niya ako. Kaya pala ang weird niya. Yung pananalita, tumawa pa. Para siyang kontrabida sa mga palabas. Pwede ba pag nandito si Lola sa bahay, wala munang mag-uusap tungkol sa ginagawa natin? Ang lola mo mukhang tahimik na parang wala lang eh. Pero alam kong ramdam na rin niya tayo. Bago makauwi si Lola, dapat nakaplano na tayo ng susunod na hakbang. Maaari ring limitahan natin ang pakikipagkita kay Kapitan. Dahil nakasalalay rin ng buhay niya rito eh. Nakakakaba naman yung exciting na part. Elena, anong pagkakakilala mo kay Mangkado? Bata pa lang ako, talagang kilala na siya bilang magaling na manggagamot dito. Manggagamot like yung tinatawag na Dr. Kwakwak? Albularyong kilalang tawag doon. Yan na nga, malayo kasi kami sa bayan kaya siya ang tanging takbuhan sa baryong ito. Yun ang pagkakatanda ko. Kailangan natin ng ebidensya na magpapatunay na konektado siya sa pagkawala ng mga bata. Elena, may clinic ba siya dito? Matagal nang sarado yung malapit sa barangay. Ngayon naninirahan na siya sa may gubat. Gubat? Aba, nakakapanginala pala talaga ang katauhan niya. Kailangan natin mapuntahan yung sinasabi mong tinutuluyan niya. Kinabukasan, sabay-sabay kaming nag-almusal. Nakauwi na si Lola Rosa at marami siyang dalang kakanin. Sa hapag ay kaharap ko si Elena, na biglang nagtama ang aming mga paningin. Ako na ang kusang umiwas. Ikinabahala ko din na baka mapansin niyo ni Lola Rosa. Elias, tahimik ka na naman ah. Kumain ka na nga lang dyan. Lola, kumusta nga pala yung pagde-deliver niyo ng mga kurtina? Ayun na po. Umorder ulit sila ng isa pang dosena. Kahit paniguradong abala ko ng ilang araw nito. Gusto niyo po, Lola? Ako ang magtahi para makapagpahinga muna kayo? Huwag ka mag-alala, Apo. Hindi naman minamadali kaya kahit sa mga susunod na araw ko na lang gawin yon. Pahinga muna. Speaking of pahinga, Lola, alam kong liblib ang lugar na ito. Pero meron po ba ditong lugar na pwede nating mapasyalan? Like mag-relax? Baka nakakalimutan mo, Chad. Hindi normal ang baryong ito. Hindi ito tourist destination, ha? May alam ako. Sige, dadalhin ko kayo. Sabay-sabay kaming nagkatingin na noon at lihim na napangiti. Bandang tanghali nang dalhin kami ni Lola sa bundok. Bumungad sa amin ang hindi kataasang falls. Nang iluglob ko ang pako doon ay napagtanto kong hindi rin yun gaanong malalim. Mapuno siya kaya malilim sa bandang ibaba. May dala-dala din kaming baon para sa tanghalian.
Lola Rosa naman, may ganito pala sa baryo nyo. Ilang araw na akong na-stress, bakit ngayon mo lang po kami dinala rito? At bakit ka naman na-stress, iho? Ang ibig ko pong sabihin, Lola, na boring po talaga ako. Ilang araw pa kayong wala. Hindi na ulit ako nakakagala eh. Matagal na kaming hindi nakaligo rito. Gawa ng abala din talaga sa pananahi. Tama ka po, Lola. Nawala na po sa isip ko ang lugar na ito. Sandali pa kaming nagkwentuhan. Maya-maya ay masaya nang nagtatampisaw sina Lola Rosa at Alena. Ganun na rin si Chad na animoy mistulang bata sa sobrang kakulitan. Pwede naman palang masaya lang sila eh. Yung mga ngiti na mananatili sa kanilang mga labi. Gagawin ko makakaya ko para patuloy kong masilayan ang mga ngiting yon. Uy, Elias! Kanina ka pa namin tinatawag ah! O sige, susunod ako. Picturean ko lang kayo. Aba, gusto ko yan! Kunwari, stolen shots ha! Elias, hindi ka pa yata sumasabay sa amin. Anong iniisip mo? Kanina ka pa kasi tahimik. Wala naman, natutuwa lang ako sa inyo. Parang walang halong takot at pangamba mga sandaling ito eh. Alam mo, Elias, huwag mo munang isipin yung plano natin. Kahit sa mga oras lang na ito. Kalimutan muna natin. Napatitig ako bigla sa mga mata ni Alena. Parang kumislap yun sa tuwa. Hindi ko na rin maalis ang paningin ko sa mga mata niya. Hanggang sa pareho na kaming nakatitig sa isa't isa. Hindi ko namalayan ang paligid. Pakiramdam ko, kami lang dalawa ang naroroon. Nang biglang magsalita si Chad at pabirong sumigaw kung anong stage na daw ba yun. Pareho kaming naggulat ni Alena. Bigla na lang kaming nagtawanan. Lumusong na rin ako sa ilog at nakitampisaw sa kanila. Nasa ganun kaming senaryo na may maramdaman akong kakaiba. Napalingon ako bigla sa may gilid ng punong akasya. Pakiwari ko ay may mga kung anong sumilip mula doon. Ano yun, Elias? Anong meron dyan? Ha? Wala. Parang may napansin lang ako. May iba pa bang nagpupunta dito para maligo? Siguro minsan. May nakita ka bang ibang tao? Parang ganun na nga. Pero mukhang wala naman eh. Baka namamalikmata lang ako. Baka nga. Hayaan mo na. Kung sino man yon, baka gusto lang din maligo. Tara na, magpakasaya tayo. Swerte nyo at nayaya nyo si Lola maggala-gala. Dapat sulitin nyo na. Kinagabihan, pasado 9:00 ng gabi, bumaba ako papuntang kusina para kumuha sana ng tubig. Nakita ko na nasa hapagkainan sila Lola Rosa at Alena. Seryosong nag-uusap. May inabot si Lola Rosa na maliit na kahon kay Alena. Agad naman yung binuksan ng dalaga. Lola, para sa akin po ito. Ang ganda naman ng kwintas na to. Simula ngayon na po, isuot mo palagi yan ha. Salamat po sa regalo, Lola. Galing yan sa mama mo. Iniwan niya yan sa akin bago siya umalis. Lola, babalik pa ba siya? Minsan nawawala na sa isip ko na may mama pa pala ako na dati hinihintay ko ang pagkakataon na magkikita kami muli. Sa pamamagitan lamang po ng kwintas na yan ang magsisilbing daan para matagpuan niyo ang isa't isa. Naniniwala po ako na magkikita din kami. Sige po, mauna na po ako sa inyo sa loob. Elias, lumabas ka. Alam kong nandiyan ka. Pasensya na po Lola Rosa. Kukuha po sana ako ng tubig kaso nag-uusap pa po kasi kayo ni Alena eh. Elias, maupo ka. Mag-uusap tayo. Lola Rosa, alam ko pong may nalalaman kayong mas malalim pa sa bumabalot sa misteryo sa lugar na ito. Nararamdaman ko po eh. Elias, hindi ko ito balak itago. Sadyang hindi pa ako handa noon marahil natatakot pa ako baka may mangyaring masama kay Alena at wala akong kakayahang maprotektahan siya. Lola Rosa, nandito po ako at handa akong tulungan kayo. Sa tuwing sinasabi mo yan, pilit ko mang hindi tanggapin pero alam kong ikaw ang nakatadhana, Elias, na makakasama ni Alena na harapin ang katotohanan. Meron po ba siyang dapat na malaman? Oo, Apo. Pero hindi ko kayang sabihin sa kanya ang buong katotohanan dahil wala ko sa posisyon. Tila puzzle man sa akin ngayon ang mga bagay-bagay. Isa lang po masasabi ko. Para bang
konektado si Alena sa mga mangyayari sa barangay na ito eh. Elias, panahon na. Ito lang ang tanging may tutulong ko. Dalhin mo ito palagi simula sa gabing ito. Malapad na puting bato? Ano po ito? Huwag mong iwawala yan, Elias. Madaling araw nang mapabalikwas ako ng bangon. Tiningnan ko kagad ang orasan. 2:00 pa lang pala na madaling araw. May naririnig akong sumisigaw na umiiyak. Boses babae yon. Garalgal ang boses at tila galing to sa labas. Sa may kakahuyan. Chad! Gising! Oh, ano Elias? Ano ba yun? Madilim pa oh. Naririnig mo ba? Ha? Ang alin? Yung sumisigaw. Guni-guni mo lang yun. Tulog mo lang yan. Lumabas ako ng kwarto at bumaba ulit. Patuloy pa rin sa pagsigaw ng boses na umiiyak at panay ang pagtawag sa salitang anak. Kaya nasa himig niya ang pagmamakaawa. Pagbaba ko ng kusina, napalingon ako sa sala. May liwanag na nagmumula doon. Kulay dilaw yun na maihahalin tulad sa kinang ng ginto. Madilim man ay batid kong si Alena ang naroon at nakahandusay sa sahig. Agad ko siyang nilapitan at tagliliwanag pa rin ang kwintas niya pati katawan niya. Yun ang parang kumikinang sa liwanag. Alena, gising! Nako, Elias, nagising na ang pagkatao niya. Ano po pagkataon, Lola? Hindi siya normal na tao, Elias. May dugo siyang engkanto. Habang inaantay namin ni Lola na magising si Alena, isiniwalat lahat sa akin ni Lola ang buong pagkatao ni Alena. Nagulat ako kasi totoo pala ang nooy nababasa ko lang o napapanood. Matalik na kaibigan ko ang nanay ni Diana. Halos nasubaybayan ko ang paglaki niya. Isa rin akong manggagamot noon. Si Diana at Kado, magkababata sila. Nasaan na po ngayon yung mama ni Alena? Pagkakarinig ko po kanina hinihintay niya ang pagbabalik ng mama niya. Tama ka. Naniniwala pa din siyang makikita sila balang araw. Nakakalungkot naman po kung ganun. Kung hindi niyo po mamasamain ano po palang nangyari sa mama niya, Lola? Hindi may tatanggi na maganda talaga si Diana kaya lihim na may pagtingin si Kado sa kanya. Masaya naman sila noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may engkanto na nagkagusto kay Diana. At yun ang ama ni Alena? Oo, nag-iibigan sila, Elias. Kahit alam ni Diana ang pagkatao ng ama ni Alena ay minahal niya ito. Nalaman nito ni Kado. Dahil ang tatay ni Kado ay isa ring albularyo, inaral niyang gumamit ng mahika para mabawi si Diana sa kamay ng engkanto. Hindi ho ba nagkagusto kay Mang Kado si Aling Diana? Hindi, Elias. Dahil kapatid lang talaga ang turing ni Diana kay Kado. Samantalang si Kado ay mahal niya si Diana. Nabulag siya sa galit at inggit sa puso niya. Kaya nagawa niyang gumamit ng itim na mahika. Itim na mahika? Buntis si Diana at ako ang nagpaanak sa kanya. Tinago ko ang bata para hindi malaman ni Kado dahil baka madamay siya. Nasa na po ngayon yung mama ni Alena? Malakas ang kutob ko na hawak pa rin siya ni Kado hanggang ngayon. Sa pagkakaalam ko, nagawang paikutin ni Kado si Diana. Pinalabas niyang masama ang engkanto at ito ang nagbigay ng sumpa kay Diana na magiging halimaw itong uhaw sa sariwang karne at dugo. Habang nangako naman si Kado na tutulungan si Diana na paglabanan ng sumpang iyon. Ibig niyo po bang sabihin, nasa kamay ngayon ni Mang Kado ang mama ni Alena at naging halimaw siya? Para mabuhay si Diana, tanging dugo at laman loob ang kailangan niyang kainin para manatili siyang buhay. Huwag niyo pong sabihin na... Apo. Si Kado ang may gawa ng lahat. Yung mga nawawalang mga hayop, bata, inaalay niya ito kay Diana. Kasabay din ang pagpapalakas palalo ng itim niyang mahika gamit ang mga dugo ng mga alay niya. Bilang isang researcher kabanong sa ilang taon kong pagtatrabaho, noon lang ako nakatanggap ng ganun kakaibang mga impormasyon. Parang wala ako sa realidad ng mundo. Tila nasa isa akong pelikula. Elias, ano ba narinig mo kagabi? Antok talaga ako nun Wala. Guni-guni ko nga lang talaga yata yun.
Hindi yata natin kasabay mag-almusal kanina si Alena. Umalis ba siya? Nilalagnat kagabi. Nagpapahinga lang. May lakad ba tayo mamaya? Chad, apo, samahan mo muna ako mamalengke ha? Ay, sige po Lola Rosa. Wala pong problema. Elias, pakibantay na lang ang apo ko ha? Pagkakataon mo na Elias, masosolo mo na ulit siya. Aminin mo na ha. Sumunod ka na nga doon kay Lola Rosa. Kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo. Elias, dinay mo pa. Kita naman sa mga mata mo eh. Ikaw talaga. Nang wala na sina Lola at Chad, ay nagpasya kong puntahan si Alena. Naupo ko sa gilid malapit sa kama niya. Bakas ang panghihina niya dulot ng nangyari sa nagdaang gabi. Tinititigan ko yung mukha niya. Hindi ko mapigilang haplisin ng daliri ang ilong niya at tawakan ng palad niya. Alena, kung ang pakay ko lang sa simula saliksikin ang pagiging misteryo ng lugar na to. Ngayon nais ko na ding protektahan ka hanggat sa makakaya ko. Talaga ba, Elias, magagawa mo? Gising ka na pala? Bakit mo binitawan ang kamay ko? Parang kanina lang napakahigpit ng pagkakahawak mo. Umalis pala sila Lola Rosa at Chad na malengke. Solo na naman pala natin dito. Sabi kasi ni Lola Rosa, bantayan daw kita eh. Ulitin mo nga yung sinabi mo kanina. Yung alin ba? Na umalis sila? Nais ko na din ang protektahan ka hanggat sa makakaya ko. Alena talaga. Alam mo, Elias, ang torpe-torpe mo naman. Oo na, sinasagot na kita. Wala naman akong sinabi ah. Oo, mahal na kita, Elias. Talaga? Ay hindi, joke ko lang yun. Ikaw lang yata ang babaeng nakilala kong hindi man lang marunong magpakipot eh. Para saan pa? At least ako walang tinatago. Kung ano nararamdaman ko, sasabihin at sasabihin ko. Dumating na rin ang pagkakataon na iniintay namin. Ang mapunta ng lugar kung saan naninirahan ng ganid na albularyong si Mangkado at matuklasan ng mga lihim niya. Tao po! Tao po! Kayo po pala, Kapitan. Tuloy po kayo. Lola Rosa, nandito po si Kapitan. Nestor, ikaw pala. Napataan ka yata. Magandang hapon po sa inyo, Lola Rosa. Si Elias po sana. May importanteng bagay lang po kaming pag-uusapan. Magandang hapon rin. Tuloy ka. Naririto si Elias. Sandali at paghahandaan ko lang kayo ng maiinom ha. Elias, eto na yung pagkakataon na iniintay natin. Lumawas si Kado, nagtungo sa bayan. Bukas na raw siya makakauwi. Kapitan, ibig mo bang sabihin, mapupunta na natin yung bahay niya doon sa gubat? Oo, Chad. Chance na natin to para makakalap tayo ng ibang ebidensya na magtuturo sa kanya sa mga kasamaang matagal na niyang ginagawa. Sige po, Kapitan. Pupuntahan na po natin ngayon din. Ninong, pwede po bang sumama ako? Siguro hindi muna sa ngayon, Alena. Dahil aalamin pa lang namin ang mga pasikot sa daan papunta roon. Alena, hindi natin masisigurado kung ligtas ba yung magiging resulta ng lakad na ito eh. Kaya pasensya na kung hindi ka pwedeng maisama ha. Walang problema. Naiintindihan ko ang ibig niyong sabihin. Abay, sigurado ba kayong umalis si Kado? Opo, Lola Rosa. Iniram niya kasi yung service ng barangay dahil may pick upin daw siyang mga order niya sa bayan. Sa gitna ng pusod ng gubat, madali naming natunto ng bahay ni Mangkado. Meron itong maliit na bakuran pero hindi nakalak. Tanging liwanag ng buwan at mga flashlight lang namin ang nagsisilbing liwanag. Grabe! Anong amoy yun? Ang baho! Parang amoy lumang basaan, nabubulok na ewan, at sunog na buhok. Napasok na natin ang teritoryo niya. Wala ba siyang bantay dito? Baka hindi na tayo makabalik ng buhay Elias, bata pa ako huwag ka magbiro ng ganyan. Hindi porket pumapag-ibig ka na dyan lakas mong manakot. Marahil wala si Elias dahil kinatatakutan siya ng mga nasa baryo. Walang mga angas na dumayo rito, kaya hindi na mangangailangan pa ng bantay. Bumungad sa amin ang isang bahay na yari sa bato at isang di kalakihang kubo. Walang ilaw sa kubo pero sa bahay na bato meron. Halos hindi kami makapaniwala sa nakita namin ng gabing yun.
Maraming bahid na mga dugo ang paligid. Mga damit na nakatambak na punit-punit at duguan. Kado, ano itong kasamaang ginagawa mo? Seryosong natatakot na ako ha. Hindi na normal to. Para akong napunta sa bahay ng kanibal. Yung parang na-wrong turn tayo. Chad, kuhanan mo ng picture yung paligid. Sige. Presensya pa lang habang nakatayo kami sa harapan ng kubo ay hindi ko may pagkakaila na nakakapangilabot. Nabuksan namin ang pinto. Tumambad sa amin ang altar na may kung ano-anong mga kasangkapan doon. May mga guhit ang sahig, maraming bahid ng dugo at sobrang masangsang ang amoy. Balagay ko, dito niya isasagawa ang ritual niya. Tingnan nyo oh. Kanino pa nagtataasan ng mga balahibo ko eh. Nakakakilabot naman tong pinasok natin, Elias. Trabaho pa ba ito? Sapat na siguro tong ilang larawan na nakuha natin. Isa ka pupunta, Elias. Uy, teka, sama ako sa'yo. Natatakot na ako. Kap, tara po dito. Bilis. Sa kabilang bahay natanaw kong may storage room at may bintanang nakabukas. Halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. May isang nilalang na nakasubsob sa katawan ng tao. Kinakagat-kagat at winawarak na mahahaba at matatalim niyang kuko ang katawan nito. Kitang-kita ko rin na naglalabasan ng laman loob nun. Kinakain niya ito ng mabilisan na parang hinihigop niya. Nang tila naramdaman niya ang presensya ko, kaya nagsisigaw ito na parang asong ulol. Huwag na kayo lumapit! Tumakbo na tayo! Bilisan natin! Ano yung sumisigaw? Teka, uy! Hintayin niyo ako! Chad, bilisan mo! Baka mabitiwan mo ang ebidensya natin! Maiwan ko man ka po hindi. Kailangan ko na talagang makalis sa lugar na ito at hindi na babalik. Elias! Chad, tulungan mo ako! Si Elias na tumba! Elias, tayo mo bang tumayo? Chad, alalayan natin siya! Hindi nawala sa isipan ko ang itsura ng halimaw na yon, Kabanong. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang magiging reaksyon ko sa nakita ko. Hindi ko sukat akalain na ang isang taong sinumpang maging halimaw ay magiging ganito ang kahinatnan at kakain talaga ng tao. Elias, gumising ka na. Hindi rin namin alam kung bakit bigla na lang siyang nanghina kanina eh. Ano ba kasi nangyari sa lakad ninyo? Naabutan ba kayo ni Kado? Bakit ganyan si Elias walang malay? Natumba po siya, nanghina, at bigla na lang pong nawala ng malay. Okay na yung pakiramdam ko. Medyo naririnig ko kayo. Yung nga lang talagang nanghihina ako. Salamat po sa inyo, Kap. Hindi ko rin mawari bakit ako nakaramdam ng ganun eh. Langya ka. Tinakot mo kami, Elias. Mabuti naman at gising ka pala. Kung alam mo lang yung takot ko, bawat takbang papalayo sa lugar na yun. Sige, Elias. Magpahinga ka na lang muna, saka na lang natin pag-usapan pag bumuti na ang kalagayan mo. Lumabas sila ng kwarto at naiwan kami ni Lola Rosa. Sa kanya ko lang naisipang sabihin ng mga bagay na nasaksihan ko ng mga sandaling yon. Ayoko na rin banggitin pa kila Alena. Mas makabubuti kung kami na lang ni Lola Rosa ang nakakaalam. Lola Rosa, nakita ko si Tita Diana. Halimaw ang itsura niya. Hindi ko lang po inaasahan na makakasaksi ako ng aswang na kumakain mismo ng laman ng tao. Nako po, kawawang Diana. Bakit kailangang humantong sa ganito ang pinagdaraanan niya? Ay nako, napakasama talaga ni Kado. Bakit pinarusahan niya ng ganito si Diana? May alam ba kayong kapamaraanan, Lola, para matanggal natin ang sumpa? Na makabalik siya sa pagiging normal na tao? Elias, natuklasan ko noon pa man. Si Alena ang susi para makontra ang sumpa kay Diana. Si Alena po? Anak niya ang may kakayahang makabali ng sumpa? Ang dugong engkanto at pagiging tao niya ang kinakailangan upang mapalaya si Diana sa sumpa. Dugo ng anak niya, kapalit ng kalayaan. Wala na po bang ibang paraan? Si Mangkado po ba? May magagawa pa po ba tayo para makontra natin siya? Elias, sa mahabang panahon gamit ang mga dugo ng mga batang bihag niya, mas lalong lumakas ang itim na mahika na meron siya. Kinabukasan, Kabanong, maaga kaming nagpaalam na aalis ni Chad para pumunta sa bahay ni Kapitan Nestor, dala-dala ang iilang ebidensya na nakuha namin. Hindi pa man sapat ito upang madiin si Mangkado, pero napakahalagang piraso na pwedeng madiin siya sa kababalaghang nagawa niya.
Elias, antayin na lang kita sa labas ha. Alena, tuloy na muna kami ha. Sige, ingat kayo sa daan ha. Elias, may mga gagawin pa ba kayo pagkatapos? Hindi ba kayo magtatagal? Oo, Alena. Hindi kami magtatagal kila Kapitan. May kailangan lang kaming ayusin. Ganun ba? Mamaya sana magkita tayo sa ilog pagkatapos ng lakad nyo ni Chad. Magkita tayo doon. May sasabihin ako. Hayaan mo, matapos kami doon, diretso na ako sa ilog. Hintayin mo ako, darating ako. Bigla na lang akong niyakap ni Alena. Maigpit at mainit na yakap. Yung yakap na parang ayaw na niyang kumawala. Hinawakan ko ang kanya mga palad at tuluyan na munang nagpaalam. Mabutit dumating na kayo. Pasok kayo. Doon na lang siguro tayo sa study room ko. Magandang araw po, Kapitan. Sapat na po siguro ang ilang larawan na meron tayo sa ngayon. Ililipat na lang po natin itong mga pictures na ito sa USB. Sige, Chad. Itong laptop ko ang gamitin mo. Nagkausap na po ba ulit kayo ni Mang Kado? Hindi na, Elias. Dahil nagmadali na rin umalis si Kado at may dala-dala siyang mabigat na bagay na nasa sako. Malakas ang kutob ko na hindi lang basta-basta ang bit-bit niyang yon. Teka. Chad, subukan nating i-connect yung CCTV sa barangay. May titingnan ako kung nahagip siya nung pag-alis niya. Sige po, Kapitan. Tingnan po natin. Banda dyan, hagip siya ng CCTV. Pwede kong kunin mamaya doon sa opisina ang kopya nun. Baka makadagdag pa ito. Kailan po kaya tayo babalik doon? Nawala sa isip ko. Sana nakapaglagay tayo ng maliit na kamera para mas malinaw na ebidensya ang makita natin ang aktwal na ginagawa niya. Pwede rin naman pong pumunta tayo at kuhanan siya ng video. Ano sa palagay nyo? Kung lumakas na ang itim na mahika na meron si Mang Kado, hindi natin masisigurado ang kaligtasan natin. Talagang delikado tayo doon. Anong gagawin natin? Ako mag-isang haharap sa kanya. Elias, alam kong matapang kang tao, pero hindi yan basa-basa lang. Ikakamatay mo yan. Napag-isipan ko na ito, Chad. Baka ito ang dahilan kung bakit ako dinala sa lugar na ito. Dahil may purpose akong gagawin. Elias naman. Pagsasaliksik lang naman talaga ang sadya natin eh. Bakit naman hahantog sa ganito? Anong sasabihin ko sa amo natin? Paano si Alena? Alam ko mapanganib man pero buo ng desisyon mo. Ang katapangan na meron ka ay may kakayahang mawakasan ito. Elias, tiwala ko mapagtatagumpayan mo ito. Ito lang ang mapapabaon ko sa lakad mo. Baril? Hindi ko alam kung magagawa mong may salbang sarili mo gamit yan. Ikukondisyon ko ang sarili ko bago ako humarap sa kanya. Mababaliw na yata ako nito. Kahit pa triple ng bonus natin, buhay ang nakataya dito eh. Kapitan, kailangan na po namin bumalik. May pupuntahan pa po ako. Ihatid ko na kayo sa labasan. Tayo na. Umuwi na si Chad at mag-isa ko nang nilakad ang daan papuntang ilog. Inahanda ko na rin ang sarili ko dahil buong loob na akong aamin sa nararamdaman ko kay Alena. Narating ko na ang ilog pero wala pa yata si Alena. Napalingon ako sa basket na nasa gilid ng bato. Binuksan ko yon at may laman tong Tupperware na may mga pagkain at mainit-init pa. Alena? Alena? Kinabahan ako lalo nang makita ko yung bandana at kapiraso ng tsinelas niya na nakakalat sa batuhan. Alam kong hindi na normal ito, kaya dali-dali akong bumaba para makauwi na. Elias, si Riz, yung batang kakilala mo. Nawawala raw. Pumunta yung mama niya dito kanina eh. Ano? Nawawala rin siya? Pagkarating ko kasi kanina, naabutan ko sila Lola Rosa at yung mama niya na nag-iiyakan. Yung pala eh, kaninang umaga, nawala na lang daw. Naglalaro lang daw sa bakuran nila eh. Hinahanap ng hinahanap pero hindi na daw nila makita. Mang Kado, ano na naman ba yung maitim na plano mo ngayon? Elias, bakit sinabi mo kanina, Rin? Bakit? May nawawala pang iba? Magkikita dapat kami ni Alena sa ilog kanina. Pero wala na siya ron eh. Nandun yung mga gamit na dala niya pero siya, hindi ko makita. Ano? Lola Rosa, teka, maupo po kayo. Elias, ano yung sinabi mo na nawawala nga po ka? Lola Rosa, huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko po siya sa inyo ng ligtas. Dumating si Kapitan Nestor nang makarating kagad sa kanya ang balita.
Si Lola Rosa ay nasa kanyang kwarto at nagpapahinga muna. Pinag-uusapan namin nila kapitan ang hakbang na dapat naming gawin. Kumilos agad si Kado. Bakit sabay niya kinuha si Alena at si Riz? Ang saba talaga ng Kadong yan. Kapitan, maya-maya rin po'y aalis na ako. Dahil bawat oras, minuto na tumatakbo, maraming pwedeng mangyari sa kanilang dalawa. Samahan na kita, Elias. Mas kailangan ka rito ni Lola Rosa. Kapitan, pag kumagat ng dilim at wala pa rin kami, tumawag na kayo ng tulong sa mga pulis sa bayan. I-report ko ng insidenteng ito. Kung dati hawak niya ako sa leeg, ito na ang pagkakataon kong gawin ang pagkukulang ko sa baryong ito. Elias, bumalik ka kagad ha. Huwag ka mag-alala. Pag uwi natin, hindi na ako mangungulit sa'yo na ilibre mo ako palagi ng siopaw. Maglilinis na rin ako lagi ng apartment natin. Hindi na ako magkakalat. Ako naman palagi manlilibre sa'yo pag uwi natin. Talaga ha? Sabi mo yan ha? Oo, promise yan. Basta umuwi ka ng buong buo ha. Paano kung putol ang kaliwa kong braso? Hindi mo natuto pa rin yung promise mo? Ikaw talaga, Elias. Ginagawa mong birong seryosong bagay. Doon na nagtanghalian si Kapitan. Laking pasasalamat ko rin na gumaan-gaan na ang pakiramdam ni Lola Rosa. Hindi na ako mag-aalinlangang iwan sila doon. Babalik na ako sa barangay. Mag-iingat ka, Elias ha. Mamaya rin babalik ako. Kokontak kami ni Chad ng pulis sa bayan. Maraming salamat po, Kapitan. Matatapos rin ang lahat ng ito ngayong araw. Elias, isuot mo ito. Lola Rosa, kwintas niyo po ba ito? Hindi yan ordinaryong kwintas, Elias. Matagal ko nang suot yan bilang protection ko nang hindi maramdaman ni Kado ang presensya ko. Sa tagal ng panahon kong itinago ang lahat. Hindi niya po ako mararamdaman? Oo, Apo. Kahit nasa ilalim siya ng ritual niya, hindi niya nararamdaman ang presensya mo habang papalapit ka sa kanila. Malaking tulong po ito, Lola Rosa. Salamat po. Ang tibay at tapang ng loob mo at pagmamahal mo ang pinakamalakas na bagay ang meron ka ngayon. Mag-iingat ka sa paglalakbay mo. Hapon na ako na makaalis sa bahay ni Lola Rosa. Habang binabaybay ko ang daan papuntang gubat, halos madapa-dapa na ako sa kakamadaling makarating kaagad. Kailangan kong maabutan si Mang Kado bago niya magawa ang ritual. Ang paghigop niya sa enerhiya na meron sa katawan ni Alena. Dumidilim na ang paligid marahil ay napapalibutan ako ng mga kakahuyan. Laking ginhawa ko nang matanaw ko na ulit ang lungga ni Mang Kado. Nandun sa kubo si Mang Kado. Dali-dali akong lumapit at sumilip muna. Tanaw ko sa loob si Riz na nakahandusay sa tabi ni Mang Kado. Nasa gilid si Tita Diana at nakagapos pa rin na tila walang malay. Si Alena naman ay nakatali ang mga kamay at paa na nakaluhod sa gitna. May sinasabi si Mang Kado. Hindi ko maintindihan pero isa lang ang alam ko. Sinisimulan na niya ang ritual. Itinaas niya ang mangkok. Nakita kong dugo ang laman nun. Dahan-dahan niyang ininom na parang sarap na sarap siya kada lunok niya. Hindi na ako nakapagpigil pa. Sinipa akong pinto kaya nabitiwan niya ang hawak niya. Itigil mo na yung kasamaang ginagawa mo! Ha! Magaling kang bata ka! Hindi ko naramdaman ang presensya mo ah! Akala mo ba masisindak mo ako? Baka nakakalimutan mo nasa teritoryo kita! Hindi pa ba sapat ang ginawa mo kay Tita Diana? Yan ba ang pagmamahal sa'yo? Wala kang alam, Elias! At wala kang karapatan na sabihan ako! Bigla kong nilabas ang baril na dala ko at ipintok sa harapan ni Mang Kado. Nagising ang diwa ni Tita Diana. Nagsimula siyang nagsisigaw at nagpupumiglas. Para bang hindi tumagos kay Mang Kado ang bala. Tila nababalutan siya ng napakakapal at maitim na usok. Pakialamero ka talaga ha! Matitikman mong hinahanap mo! Tinutok ko ulit ang baril at pinutok ko sa kanya. Pero itinaas niya ang kamay niya at para akong hinampas ng napakalaking kamay. Tumilapon ako sa dingding at naramdaman kong parang may nabaling buto sa tagiliran ko. Nangihina ako sa sobrang sakit. Elias! Masyado ka kasing pakialamero eh! Wala kang puso! Ganid! Muling tinaas ni Mang Kado ang mga kamay niya. Dahan-dahang lumutang sa ere si Alena.
pilit namang kumakawala si Tita Diana. Sa pagkakataon na yon, alam kong napukaw na ang diwa niya bilang isang ina. Hindi ka magwawagi sa plano mo! Hindi ko inaasahan na may matalim na bagay na hawak si Alena. Sinaksak niya ang sarili niya. Sabay-sabay kaming napasigaw. Maging si Mangkado ay nabigla. Nabitiwan niya si Alena. Bumagsak ang katawan niya. Maya-maya pa, dumaloy ang nooy kulay gintong likido mula sa sugat ni Alena. Hindi! Hindi maaari ito! Gumapang papalapit ang katawang halimaw ni Tita Diana at pilit iniabot si Alena. Nang mahawakan niya ito, pati ang kulay gintong dugo ni Alena ay biglang may lumabas sa katawan niya na itim na usok. Para akong namalikmata nang masaksihan ko kung paano nagbalikan yung tao ang katawan ni Tita Diana. Nawala ng sumpa! Malaya ka na, Tita! Anak ko! Walang hiya ka talaga, Kado! Anong ginawa mo sa amin? Bunglakas siyang tumayo at lumapit kay Mangkado. Hinugot niya ang punyal na meron sa tagiliran ni Mangkado at sinaksak ang parting puso sa dibdib niya. Hindi mo ako masisisi, Kado, dahil sa kasamaang ginagawa mo! Diana, mahal kita. Patawarin mo ako. Hindi ko matanggap na hindi ako ang napili mo. Tuluyan ang nawalan ng buhay si Mangkado, kasabay ng pagsingaw ng maitim na usok ng katawan niya. Tumakbo papalapit si Tita Diana kay Alena. Hindi pa rin ako makatayo sa kinalalagyan ko. Laking pasasalamat ko sa mga oras na yon dahil dumating rin sila Kapitan Nestor kasama nila si Lola Rosa. Hinanghinaman ako ng mga sandaling yon pero napapawi ang sakit na nararamdaman ko dahil sa wakas ang madilim na bumabalot sa baryong yon ay lumiwanag at nagbigay na ito ng panibagong pag-asa. Panatag na ako ng mga oras na yon dahil alam kong naligtas na silang tatlo sa kasakiman ni Mangkado. Salamat, Elias. Ikaw ang nagligtas sa amin. Masaya akong makita na dumating na rin ang matagal mong hinihintay. Elias, nung gabing nag-usap kayo ni Lola Rosa, narinig ko lahat. Kung paano mawawala ang sumpa sa mama ko, nalaman ko rin ang kapamaraanan. Ang mahalaga, ligtas kayong tatlo. Natapos na rin ang kasamaan ng albularyong yon. Lahat ng mga positibong bagay na naiisip kong mangyari sa baryong yon ang isinulat namin ni Chad sa report namin. Pinili kong hindi nabanggitin ang madilim na nakaraan nito. Kasama sa pagtalikod ng nakaraan ang pagpasok ng panibagong pag-asa. Babangon ang baryong yon at ibabaon ang madilim nitong kahapon. Baunin niyo itong pansit ba to, ha? Lola, hindi ko po malilimutan ang mga luto mo. Ikaw talaga, Chad. Wala na rin muna akong makakasamang mamalengkin ito. Mamimiss po talaga kita, Lola Rosa. Kumain ka na lang ng kumain, ha? Huwag kang magpapagutom. Lola Rosa, hindi ko po malilimutan ang mainit na pagtanggap niyo sa amin dito. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo po sa amin. Kayo talaga. Hindi na mawawala sa akin na ituring na rin kayo mga apo. Masaya rin ako sa maikling panahon na nakasama namin kayo. Alam ko pong magiging masagana at bubuo pa po kayo ng panibagong magandang alaala. Dahil sa katapangan mo at paninindigan, nabigyan ng panibagong pag-asa ang baryong ito. Maraming salamat sa inyo. Alena, anak, antayin mo ko, ha? Magpapagaling lang ang mama. Babawi ako sa inyo. Opo, ma. Huwag kayo mag-alala. Aalagaan po namin ni Lola ang isa't isa. Kaya huwag mo rin po sanang pabayaan ng sarili mo po. Oo, Diana. Bukas ang tahanan na ito sa muling pagbabalik mo. May mga ibang gamit pa ba kayong bibitbitin na nasa loob? Ako na lang po, Kap. Malita ko lang naman po yun. Alena, Elias? Ano yan? Magtititigan na lang kayo? Magyakapan naman kayo! Alam mo, Chad, ha? Panira ka palagi ng moment. ako na ang yumakap nun sa kanya, Kabanong. Sobrang higpit, kung maaari sana'y ayaw ko na siyang bitiwan ng mga oras na yon. Yung pagiging makulit, madaldal, maalaga at maalalahanin niya ang tumatakbo sa isipan ko.
Parang ayoko nang umalis pero may mga mahalagang bagay pa akong dapat harapin sa syudad. Narinig kong naghihiyawan sila. Inaasar kami. Kung pwede lang sanang huminto ang oras ng mga sandaling yon. Kiss! Kiss! May pahintulot na ng mama. Bigla ko nalang hinawakan ang pisngi ni Alena at hinalikan siya sa noo. Mas lalong lumakas ang hiyawan at kantsawan. Kitang-kita ko sa mga mata ni Alena ang saya na may halong kalungkutan. Elias, hindi ko alam ang mga susunod na mangyayari. Masaya ako nakilala kita. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa madilim kong kahapon. Nagbigay kasagutan sa marami kong katanungan. Hinding-hindi kita malilimutan. Ako rin, Alena. Masaya akong nakilala kita. Ayoko sanang putulin ang moment nyo eh. Baka kasi gabihin tayo sa daan, mahirap na. Yumakap ako kay Lola Rosa, ganun din si Chad. Yumakap din si Alena kay Chad. Kanya-kanyang paalaman sa isa't isa. Sa huling pagkakataon, nilibot ko ang tingin sa paligid. Pumikit at lumanghap ng hangin. Kuya Elias, saglit! Aalis na po kayo? Oo, Riz. Marami pang dapat esikasuhin sa trabahong naiwan ko eh. Oh, paano? Mag-aral ka na mabuti ha? Siyempre naman po. Gusto niyo po, gumraduate ako ng valedictorian eh. Teka, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Ha? Camera? Talaga po, akin na to. Oo, remembrance ko na sa'yo yan. Ingatan mo yan ha? Opo, pangako Kuya Elias, ingatan ko talaga to. O sige nga, picturean mo nga kami. Eh, gusto ko yan, picture. Uy, picture daw muna tayo, Kap. Dapat pogi ako dyan ha. Isa ba po? 1, 2, 3, smile! Isang taon ang lumipas pagkatapos ng pangyayaring yon, Kabanong. Oo, tumagal ng isang taon na hindi ko sila nakikita. Lalo na siya, si Alena. Binuksan ko ang drawer ng lamesa ko at inilabas ang maliit na kahon. Tiningnan ko rin ang picture niya sa cellphone ko. Elias, hindi lang sapat na titigan mo ang picture niya at baka amagin lang ang singsing dyan. Gusto ko na nga siya makita, Chad eh. Kaso, duwag ako at hindi ko inexpress pa sa kanya yung nararamdaman ko. Eh ano ba kasi pumipigil sa'yo noon? Parang ganito. Isang taon ang lumipas, buong buhay ni Alena, puno siya ng paghihintay. Kung niligawan ko siya noon, tapos iiwan ko rin pala siya kung nagkataon. Eh bakit? Ano ba sa tingin mo ngayon, Elias? Hindi ka niya inantay? Umaasa yun sa pagbabalik mo, no? Natatakot akong hindi siya mabigyan ng assurance eh. Eh wala naman ako nakikitang hadlang, maliban sa mababaw na rason mo. Alam mo, tama-tama. Nakaisang buwan na live tayo ngayon. Pinayagan tayo. Deserve natin to, no? Sa ilang buwan tayong sub-sub sa trabaho. Noong mga oras na yon, sobrang pasasalamat ko dahil pagkakataon ko na rin ito. Hindi ko na dapat sayangin pa. Bumalik kami ni Chad sa baryong yon. Pagkababa namin ng tricycle kung paano kami nakarating doon noon na may mabigat na enerhiya, ngayon masarap at tila magaan ang pakiramdam. Elias, picturean mo ulit ako dito sa arko. Ang ganda na niya, oh. Selfie na tayo. Uy, may waiting shed na, oh. May vulcanizing siya pa sa kabila. Yan na ba yung bahay nila Lola Rosa? Sari-sari store, eh. May patahian sa gilid. Bahay na nga to ni Lola Rosa. Chad! Elias! Malaki na ang pinagbago ng bahay ni na Lola Rosa. Up and down at naka-finishing na. Sa baba, may sari-sari store at tailor shop. Nabigla kami ni Chad dahil may dalawang panauhi na sabay pumasok sa loob. Masayang-masaya silang nagkukulitan. What's the meaning of this? Kapitan at Tita Diana? Kayo? Nakabalik na rin pala kayo. Tita Diana, kailan po kayo nakabalik? Mag-aanim na buwan na ako dito, Elias. Pero kayo na po ni Kapitan, Tita? Oo, Chad. Mahabang istorya. Ang totoo niyan, sinistora ang panay luwas ng Manila, panay bisita kay Diana doon. Ganun dapat.
Walang hadlang-hadlang ang distansya. Pupuntahan, tsatsagain. Mahal mo eh. Sige, lakasan mo pa. Mahina eh. Hindi ko marinig. Lola Rosa, Tita Diana, magpapaalam po sana ako sa inyo eh. Kung pwede sana, hihingin ko po yung kamay ni Alena. Noong nangako kang ililigtas mo si Alena, binigay ko na siya sa iyo. Napatunayan mo na, Elias, ang pagmamahal mo. Elias, nalaman kong pinipigilan mo ang sarili mo dahil sa naranasan niya sa akin. Ayaw mo ulit danasin niyang muli ang maghintay. Hindi lang po talaga ako handa noon eh. Pero ngayon, buo na po ang loob ko. Sasabihin ko na kay Alena ang lahat-lahat. Tamang-tama. Nasa bayan siya pero pauwi na yan mamayang gabi. Balo ko po sana siyang sorpresahin pagdating niya eh. Hihingi po ako ng tulong ninyo. Elias, kami na ang bahala dyan. Nasa bayan daw ulit si Alena. Nagbagsak siya ng dose-dose ng mga order ng kurtina at kumuha ulit ng mga tela. Gagabihin sa pagbalik. Matapos ako mapaintulutan ni na Lola Rosa at Tita Diana na hingi ng kamay ni Alena, ay naisagawa na namin ang sorpresa. Lola? Ma? Bakit po nakapatay ang ilaw? Ang dilim-dilim. May ilaw naman sa labas. Saan na ba banda ang switch? Sumigaw silang lahat ng surprise. Hindi maipinta ang mukha ni Alena sa gulat at pagtataka. Hindi muna ako nagpakita. Bumalik ang mga alaala ko noong mga panahong magkakasama pa kami. Makikita mong elegante na yung tindigan niya. Mas lalo kong nabighani sa ganda niya. Anong meron? Hindi ko naman birthday ah. Ha? Will you marry me? Nino? Alena, will you marry me? Elias? Kailan ka ba dumating? Saka ano to? Huwag ka nang umiyak. Mixed emotions to. Teka. Loading ako. Alena, naging duwag ako. Natatakot akong sabihin ang totoong nararamdaman ko. Mahal kita. Natatakot lang ako dahil sa trabaho ko na malayo sa'yo. Mapag-aantay kita eh. Ang babaw naman ang dahilan mo, Elias. Sanay na ako. Saka uso na ang tinatawag na LDR, no? Pwede na mga akong papasyal sa'yo o kaya naman ikaw dito. Alena, again, will you marry me? Teka. Paano ko naging kalahating tao at engkanto ko ulit? Ano naman? Minahal naman kita nung ganun ka pa. Paano kung naging halimaw ako? Mamahalin mo pa rin kaya ako? Kahit aswang, mangkukulam, tikbalang, kahit maging ano o sino ka man, tatanggapin kita. Kaya, huwag mo na patagalin pa. Will you marry me? Yes! Yes na yes! Kiss! Kiss! Sige na, kiss na, kiss! Riz, takpan mo ang mga mata mo. Mga kabangers, mga kayanggaw, bago tayo magwakas ay nagpapasalamat ako at sinubaybayan nyo ang magandang kwento natin ngayong araw na ito. Kung nagustuhan nyo po ang kwento, kung maaari po sana'y mag-subscribe po kayo at pindutin nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo nanonotify pag may mga bago tayo mga upload. At huwag nyo na rin po kalimutan na mag-comment at mag-like. Kung medyo nabitin po kayo, iniimbitahan ko po kayong dalawin ang ating iba pang mga channel. Ang mga kwento ni Kabanong, kung saan mas mahaba po ang kwento natin dito. At sana po'y mag-subscribe rin kayo para makasama kayo sa first 1 million subscriber ng channel na yon. Mag-comment at mag-like rin kayo ha. At kung medyo bitin pa rin kayo, bisitahin nyo na rin po yung bagong-bagong channel natin. Ang Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon. So may napapanood na kayo at may mapakikinggan din po kayo ng magandang narration na may music and effects. O di ba mas maganda? Kaya wag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe doon ha, para makasama naman kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin ang mga channel na yon, ilalagay po namin sa description or sa pinned comment ang link ng mga nasabing channel. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!